Nagbabalik ang memo sa puntong ito, ika nga once in a decade na dumaan sa Senado ang ganitong kalaking obligasyon na lumitis sa isang ehekutibo. At ehekutibong palaban. Kaya nakatutok talaga ang taong bayan po sa asal ng lahat ng ating mga butihing senador. Bakit kaya ang taas ng standard natin sa mga nakakaalam at lalo na sa mga kaedaran namin ni Attorney Sal Panelo? Naabutan mo pa si di ba, Senator Adan at Eva? Sal Panelo. Ha? Sino? Si Moses. Senator Moses. Okay. Pero sa amin pong umabot po doon sa mga panahong yon, mataas talaga po ang standard natin sa ating mga mambabatas. Ito po, lalo na para sa mga nakababata. Paano ba sila noon? Titles and positions do not mean that much to me anymore. What is really important is to be of genuine service to our people, with or without any position in government. In our history as a nation, our best years were when we took our destiny in our own hands and faced the uncertain future with boldness and hope and faith. I am a man with a broken dream. I had a dream for our people. We are the first colony in Asia that ever mounted a nationalist revolution. We are the first Asian people to adopt a democratic government in 1898. And my dream was that we would be also the first underdeveloped country to develop in freedom. To show the whole world that a poor people relying on its own brains, its own guts, its own heart, could give everyone a better life. In other words, as Gandhi said, if he uses violence against you, do not give him a reason to justify his violence. Because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he's the only sinner. This struggle can only mean victory for all of us. It will mean victory because we are different from those that we oppose. I do this so that our people, especially the young who are coming after us, will have some hope that there are still public officials who are willing to stand by what is right and good, what is moral and just for the good of all. Mr. President, I reiterate my motion to cite for contempt by the impeachment court, not by me, but by the impeachment court. Imagine if all the lawyers did that in front of the impeachment court, if one of the senator judges took the forum to express his opinion. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, di umalis ka sa korte. O pwede naman palang sumigaw. Hindi ba? Pwede naman palang sumigaw kapag talagang malinaw ang iyong punto. Oo. How refreshing. Oo. How refreshing to listen to them. Na actually, English man yan o Tagalog, nasa laman ng pananalita.
at yung ipinaglalaban doon sa kanilang pananalita? Mga pangalan na lang kasi sila ng mga kalsada ngayon di ba, Corina? Para sa mga current generation. Kaya maganda rin binabalikan sila para malaman kumbaga kung gaano kataas yung standards natin noon. Right. Yung mga ideya. Kasi they talk about ideas, ideals, principles. Parang ngayon, parang nawala na yon, ano? Personalan na kasi, no? Parang Halos. medyo personalan na, ayon. So, kasama po natin ngayon, isang matikas na abogado, former Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson, Attorney Salvador Panelo. Magandang araw po, Attorney Sal. Good morning sa inyong dalawa. Yes, sir. So, you recently wrote again an article. Ano po ba ang topic nitong article na ito? Sabi ko, country on the precipice. Kung nanganganib na itong bansang ito na magkawatak-watak na naman. Gaya ng mga nakaraang kasaysayan kung saan ay nagkaroon ng mga political upheaval. Sa aking paningin, mukhang we cannot afford that anymore. Dapat talaga baguhin na natin ang sistema. Pero mukhang ang pangkasalukuyang may hawak ng kapangyarihan ay bingi at bulag sa mensahe na pinararating ng mga kababayan natin. Na ang kanilang pamamahala ay bigo at sila'y disgustado na at diskontento. So, sa palagay po ninyo, parang, nandito na po tayo, Attorney Sal. Magsisimula na yung impeachment trial at bilang isang veteranong abogado, kayo po, ano po yung inaasahan ninyong mangyayari mamaya? Gaya ng ibang paglilitis, ay magkakaroon ng palitan ng pagpapayag ng dalawang panig at pagkatapos na nagpipresenta sila ng ebidensya. Dapat bang humarap si Vice President Sara Duterte? Hindi naman kailangan sapagkat unang-una, ipinagpapalagay ng saligang batas ang pagka-inosente ng isang akusado. So madalit sabi, kailangan kung sino yung nag-aakusa, siya ang magpapatunay na meron nga siyang ginawang krimen. Ayun, okay. Para sa tingin ninyo, Attorney Sal, ano ang pinaka-epektibong strategiya ng depensa at dapat nilang gawin para mapabilis ang paglilitis pero epektibo nilang maipagtatanggol si VP Sara? Unang-una, hindi nasa depensa yan, kung hindi nasa prosecution. Kasi nga, the burden of proof lies with the prosecution. Kaya sila ang magpapakita ng whether mabilis sila o mabagal ng pagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. Ang depensa doesn't even have to present any evidence at all because the presumption precisely applies to the respondent. So the prosecution team is vocal about what they think are the most potent pieces of evidence, no? And what the strongest impeachment articles are to hurl against the Vice President. On the side of the defense, ano naman po ang pinakamatibay na depensa para sa inyo? Gaya na sinabi ko, hindi kailangan na magpresenta ang depensa ng kahit na anong ebidensya sapagkat bata yan sa ebidensya ng nag-aakusa. At sa tingin ko, wala akong makitang ebidensya. Okay. Kung hindi puro mga pagpapayag na walang batayang legal at paninira sa Vice Presidente Inday Sara. What about the video of her threatening the president or hiring an assassin at yung BIR box? Paano po? So these are evidences, may nakahandang sagot na nga siguro din ang kampo ni VP Sara. Alam po niyo yung sinasabi niyo yung video, that should be taken in context. Kasi pinapakita lang nila yung kanyang mga pahayag na nagpapakitang galit siya. Pero merong earlier, dapat ilalabas yun na yun ay kasagutan sa isang nagtatanong na vlogger kung anong gagawin niya dahil ang panganib sa buhay niya ay naririyan. Anong gagawin niya? Yun ang sagot niya dun. So theoretical? Yes. Okay. Doon naman po sa BIR box, if you were to advise her, should it be allowed as evidence? Unang-una, ang hukuman ang magdidesisyon noon at hindi ang dalawang panig. Yung senator judges? Yeah. I see. Okay. Nasabi po niyo, Attorney Sal, na hindi kinakailangan ng depensa, kumbaga,
i-rebut ba? Kahit man lang i-rebut or sagutin man lang kung ano yung ina-allege ng prosecution or hayaan na lang at hayaan ng impeachment court na magpasya even without them But if presenting. there's nothing to rebut, why are we going to rebut? So, posibleng manahimik na lang sila doon? O, hindi ba, yan naman talaga ang sistemang juridikatura. The presumption of innocence is with the respondent. And the burden of proof is with the prosecution. Okay. Do you expect an arrest warrant to come out anytime soon against Senator Rodante Marcoleta? O hindi ba yun, i-file na eh. So, Kasunod na it yon. goes without Okay. saying. At kapag nalagasan na naman po yung numero ng minorya, ano po ang computation ng 2/3? Ganun- Later on for either absolution or acquittal or impeachment. Maliwanag ko ang sinasabi ng saligang batas na 2/3, which means 16 sa 24 senadores. Walang sinasabi ang saligang batas na kung ikaw ay may sakit, nakakulong, ay hindi bibilangin yung 24. Sapagkat yun ang maliwanag na sinasabi ng saligang batas. 24 ang senador, wala namang namatay sa kanila. Wala namang nag-resign. Wala namang natanggal. So, madalit sabi, 24 pa rin ang magiging batayan mo. Especially if they are innocent until proven guilty. Dahil hindi ba po umaandar pa yung kanilang kaso kahit na sila po ay hindi pa naman nahahatulan at nakakulong. Since this is a political process at the same time, baka hindi mag-apply yung kung ikaw ay guilty, may conviction. Kung ikaw ay inosente, absuelto ka. Sapagkat dahil politika, that will depend on the votes of each senator. Kahit na inosente ka, kung ayaw sa'yo ng senador, sigurado, boboto kontra sa'yo. So feeling mo talagang feeling nyo talagang it will be the numbers. Of course. It's a numbers game. Oo. Doon pa nga sa column ni Attorney Sal today, talagang sinabi niya na may kinalaman ito lahat sa 2028. Oh, definitely. Kaya talagang gusto nilang alisin si VP Sara sa pwesto. Please elaborate, sir. Sinimulan kasi nila yan doon, unang-una, pinaresto nila si Presidente Duterte, dinitain, kinidnap, dinala sa Hague. Siya kasi ang number 1 influencer sa pagpapanalo ng kanyang anak. At alam ng lahat na si Inday Sara ay tatakbong presidente. At pag siya ay naging presidente, nanganganib ang mga kalaban niya sa politika na inaakusahan ngayon na nagsagawa ng karumal-dumal na krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Kaya inuna nila si Presidente Duterte and then inimpeach na nila si Inday Sara. At ngayon, sunod-sunod na mga kritiko ang dinidemanda nila at pinakukulong. Sa aking palagay, the ultimate goal is precisely to disqualify Inday Sara from the presidential election sa 2028. Tingin niyo ba magtatagumpay sila sa layunin nilang ito? Sa aking pananaw, sa ngayon, dahil 16 ang kailangan mo, kahit ipakulong mo yung 12, wala ka, lalong wala kang Lalong wala kang 16. Wala kang 16, lalo na kung maniniwala ka sa teorya nila, pag nakakulong ka, hindi ka po pwedeng bumoto. Okay. Pero iba-iba pa rin ang interpretasyon, Oo. Oo. At wala pa rin tayong makuhang sagot. Korte Suprema magsasabi kung Oo. sakaling umabot na tayo sa puntong Oo, yun. posible ba yon? Yung surprise witnesses, do you expect anyone to suddenly come out? Sa akin, kay surprise witness yun o hindi. Depende kung anong kanyang testimonya. Kung makaka-show, prove ba na may kasalanan ka o wala. So, kasama po ba kayo sa mga diskusyon ng depensa? Hindi. Ako dito lang ako sa labas. Ayun, okay. So, but if the minority, for example, as just observers from the outside, pag hindi dumating po yung mga minority, paano po yun? Kasi parang may ganun pong posibilidad that not all of the minority senators are attending. Basta may quorum, di tuloy ang trial. Okay, so tuloy pa rin kahit wala sila. Paano yung desisyon sa dulo kung panay absent nila sa partisipasyon, sa session? But it doesn't mean they cannot vote.
Sapagkat hindi mo naman masabi, wala naman kayo rito, paano nyo malaman? Nasa telebisyon, nakikinig, nunood, alam niya. Saka yung mga yan, pinag-aralan na nila noong pa nilabas na nga yung ebidensya ng prosecution doon pa sa Committee on Justice. Actually, wala nga ebidensya, naghahanap sila noon. Ayun, Tsaka okay. wala sa requirement na kailangan physically present ang mga senator, judges, Attorney Sal. Wala naman nakalagay doon. Kahit sa saligang batas, wala naman nakalagay. Ang sinasabi doon, sila mga judges. Wala talaga Wala. nakalagay? Oo. So, ano yung pinag-uusapan natin na, they should be allowed to participate or vote via Zoom. Bawal. You have to be present. Pag sa regular na session lamang, pero pag sa dating sa impeachment trial, walang sinasabi. Ay, walang Na kailangan sinasabi. present sila at how. So, sa ngayon, ang Oo. dapat natin, ang binabantayan nilang lahat, anong hindi nakasulat dyan? Kung anong hindi nakasulat dyan, hindi pwedeng desisyonan. Pero sa tingin ko, aaten yung mga yan. You think so? Lalo pa, yung presiding officer na Senate President, mukhang nagpapakita ng pagkamalayang isip o independent-minded. Okay. So, ayan. Kayo po ba'y mag-a-attend? Pupunta ba kayo doon mamaya? Supposed to be, hindi, masyado mahigpit daw ngayon kung ano-anong requirements. Ewan ko kung makakapasok ako. Ayun. Ba't naanyayahan akong pumunta? Narinig na po natin ang possible strategy ng magkabilang panig. Ngayon naman, panahon na para kunin ang panig ninyo sa usaping ito. Matapos marinig ang panig ng prosecution panel mula kay spokesperson Z. Alonto Adyong at ngayon ang posibleng approach ng depensa mula kay Attorney Sal Panelo nang tanungin namin ang taong bayan. Ang sabi nila mula kay Raymond Real, dapat lang dahil siya ang talagang may knowledge ng totoong naganap. Yung kailangan bang mag-appear ni VP Sara, no? Yang mga abogado, sanay na yang magsinungaling. Babaluktutin lang ang lahat, manalo lang. Ay, ang sama naman ng Tingin niyo, Attorney Sal. Never ang abogado nagsinungaling. Ang mga kliyente namin ang nagsisinungaling. Kaya kailangan paniwalaan namin. Kailangan naman paniwalaan namin yung kalaban niya. Lawyers don't lie. The clients do. Aba! Sige na nga. Sabi naman ni Imelda Lumibaw, hindi na kasi puro magnanakaw din yung gustong ma-impeach si VP Sara. No comment ako. Attorney Sal, baka may masabi. Hindi nga ba? Yan ang pananaw ng taong bayan. Rightly or wrongly, yan ang pananaw. Okay. Yan ang perception. Yan ang problema nilang lahat. Credibility problem. Yes. No? Hindi, tsaka yung tinatawag nilang selective justice. Di ba? Totoo naman yan eh. Okay. Jel Acerdano. Para mas mabilis matapos, sagutin na lang niya lahat at ipaliwanag ang kanyang sarili. Pagkakataon niya na para linisin ang kanyang pangalan. But she can attend and not talk. Hindi nga po pwede yun sapagkat ipinagpapalagay ka ng saligang batas na inosente siya. One who accuses must prove. Right. Hindi siya kailangan magpaliwanag ng kahit na anong bagay. Alam mo, lalong pa, tingnan nyo ilan ba ang testigo ng prosecution? 50 plus. 29 yata. Anyway, ang 27 ron, common witnesses. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala kang testigo dahil pati depensa kinuha na rin. Okay. Sabi, wala kang ebidensya. Kakaiba, no? Pare-pareho mga witness nila. Sasagutin na lang nila kung gusto pa nilang sagutin. In other words, gagamitin nila yung testigo mo against you. Okay. Sabi pa ni June Cachola, hindi na kailangan. Maraming trabaho at ginagawa si VP Sara Duterte. Meron namang mga magagaling na abogado niya na lalampaso sa mga prosecutors at private prosecutors. Wow! O, diba? Abangan. Today is going to be an exciting day. Samantala, maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Salamat po.